Pagkatapos ay tinanong niya si Mirangso kung maaari niya silang samahan sa alchemy room. Nagpapaliwanag na gusto rin niya ang alchemy at siya ay isang 4th grade alchemist. Sinabi ni Chen Pingan na hindi mukhang matanda si Jen Langsu kahit may mataas na antas ng alchemy at inanyayahan siyang samahan siya. Nakaramdam ng ginhawa, nagdahilan siya na makakahingi siya ng payo mula sa isang 4th grade alchemist. Nagpahayag ng pasasalamat, naisip ni Jen Langsu na mataas ang level ni Chen Pingan at gusto ni Chen Pingan na samantalahin ang pagkakataon upang pigilan siya sa alchemy. Pagkalipas ng ilang sandali, sa alchemy hall, ipinaalam ni Mirangsu kay Chen Pingan na handa na ang lahat ng alchemy furnace at herbs. Pinagpasalamatan ni Chen Pingan si Mirangsu sa kanyang pagsisikap. Napansin ni Jen Langgo na ang lahat ng iyon ay mga 1st grade herbs at ang pinakamataas na peel na maaaring gawin ay isang 2nd grade peel, na nag-iwan sa kanya na nagtataka kung anong iniisip ni Chen Pingan. Hiniling ni Chen Pingan sa kanila na maghintay habang binabasa muna niya ang mga instructions. Naghinala si Zin Langgo na ito ay isang uri ng espesyal na peel ngunit ang kanyang atensyon ay nahatak sa librong hawak ni Chen Pingan. Sa kanyang pagkagulat, ito ay isang beginner's alchemy book. Nag-isip siya na dapat itong isang camouflage at ang taong gusto ni Mirangsu ay ordinaryo. Sa wakas, nagsindi si Chen Pingan ng apoy gamit ang bato. Galit, napansin ni Jen Langgo na ginamit ni Chen Pingan ang ganoong uri ng apoy upang magpino ng mga pills. Pagkatapos, kumalma siya at napagtanto na ang ilang alchemy furnaces ay maaaring gamitin gamit ang regular na apoy kaya hindi nakakagulat na may ganoong mga furnaces ang Pingan sect. Samantala, naglilipat si Chen Pingan ng spiritual energy sa apoy. Kinilala ni Jen Langsu na at least alam ni Chen Pingan kung paano gumamit ng spiritual energy upang mapataas ang intensidad ng apoy. Bumulong si Chen Pingan kung paano kailangan ng bawat uri ng halaman na pinuhin ng magkahiwalay at naisip na masyadong marami ang abala. Walang pasensya, kinuha niya ang basket at ibinagsak ang lahat ng halaman ng magkasama. Nagulat si Jen Langwei at nagtaka kung gumagawa ba si Chen Pingan ng mga pills o mga bomba. Napagtanto niya na bagaman hindi pa naririnig na hinaharap ang mga halaman sa ganitong paraan, naisip niya na baka si Chen Pingan ay isang uri ng master. Pagkatapos, kinuha ni Chen Pingan ang kabute at bumulong na kailangan itong lutuin pa. Nagalit si Jen Langgo at sasabihin na sana ang isang bagay ng teen actor ni Gen Z ang kanyang bibig na nagdulot ng kanyang pagbulong ng mga salita. Nag-aalala, nagtaka si Chen Pingan kung may mali ba siyang nagawa. Kalaunan, nakalanghap si Chen Pingan ng amoy at bumulong na halos tapos na. Hindi makapaniwala, naisip ni Jen Langsu kung paano posible na ang amoy ay isang peel fragrance. Sa wakas, nagtaka siya kung paano magkaroon ng dalawang pills at dapat itong ang pinnacle of elixir. Nagulat si Nurangsu nang makahanap ng dalawang pills at hindi niya maiwasang purihin si Chen Pingan. Ganito rin, namangha rin si Chen Pingan na may dalawang pills na nagdulot ng kanyang pagtataka kung nagkamali ba siya o kung siya ay isang minsan sa milyong taon na alchemy genius. Sa mahinang tono, binanggit ni Gen Z na matagal na niyang napapansin ang kanyang kapatid na nagsasanay ng alchemy ngunit hindi pa niya ito nakita na nakakamit ng ganoong fit. Nagulat, nahirapan si Jen Langgo na maniwala. Nag-aalala, nag-isip si Gen Z na baka overloaded ang utak ng kanyang kapatid. Nalungkot, isinaalang-alang ni Jen Langgo ang posibilidad na gumamit si Chen Pingan ng ilang panlilinlang upang makagawa ng dalawang pills dahil ang kanyang diskarte sa alchemy ay walang katulad. Hindi nagtagal, dumating si Lolo Miren at tinawag si Chen Pingan. Binati siya ni Jen Langsu ngunit maikli ang sagot ni Grand Pomong na hindi siya interesado, na nagdulot ng pakiramdam ng pagpapalaya kay Jen Langsu. Ipinaalam ni Grand Pomong kay Chen Pingan na dapat ay ipinabatid niya ang kanyang pagdalaw. Sumagot si Chen Pingan na dumating lang siya sa bayan para sa isang maliit na bagay at walang pinaplanong malaki. Nagpahayag si Grand Pomong ng pag-aalala tungkol sa isang taong gustong makipagkita sa kanya at ayaw abalahin si Chen Pingan. Nag-isip si Jen Langgo na ang dalawang lalaking pinag-uusapan nila ay dapat na mga immortals dahil sa kanilang napakalaking kapangyarihan at nagtaka siya kung sinusuportahan ng mga immortals ang Pingan sect.
Nalilito, nagtanong si Chen Pingan kung hinahanap ba siya ng dalawang lalaki. Sa pagbati kay Chen Pingan, napansin ng dalawang lalaki ang aura ng bronze sword. Dati, humingi ng tulong si Chen Yanaming sa isa sa 10 Immortal Lords. Nangako ang Immortal Lord na aalisin ang sinumang maglakas loob na hamanin siya, ngunit pareho sila at si Chen Yanaming ay sa huli ay pinarusahan ng bronze sword. Pinuri ng Immortal Lord si Chen Pingan sa kanyang pambihirang ugali, sinasabing madali siyang makilala at tinatanong kung paano magiging ordinaryo ang isang taong kayang gumamit ng bronze sword. Ipinaalam ni Lolo Murang kay Chen Pingan na ang dalawang lalaki ay nagdulot ng gulo sa panahon ng opening ceremony, ngunit nagsisi na ngayon, nangangakong magbubukas ng karagdagang mga sangay para sa sect. Kinilala ni Chen Pingan ang kanilang pagsisisi at pagpapabuti. Ipinapalagay niya na dahil nagkaroon sila ng kapatiran kay Grand Pamong, dapat silang napakalakas. Gayunpaman, nakaramdam ng galit si Jen Langgo na maging ang mga Immortals ay tinatawag si Chen Pingan na isang senior at napagpasyahan na ang kanyang cultivation ay dapat na pandaraya. Nagpasya na ipagpaliban ng karagdagang talakayan, nakatuon si Chen Pingan sa pagsasanay ng alchemy at nakagawa ng isa pang pil na nagbunga ng 2 pang pils. Inamin ni Jen Langsu na hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nagtanong si Chen Yaning sa Immortal Lord kung nakaramdam siya ng kung ano. Nag-isip ang Immortal Lord na pinigilan ni Chen Pingan ang bisa ng gamot upang maiwasan ang pagkatakot ng mga tao, na nagpababa sa elixir sa furnace mula sa isang high quality one patungo sa 2 lower quality ones. Nahirapan si Chen Yanaming na intindihin kung paano magagamit ang tier 1 spiritual herbs upang makagawa ng mga high-quality elixirs. Ipinaliwanag ng Immortal Lord na ang ganoong proseso ay posibleng theoretical kahit sa Immortal Realm sa pamamagitan ng pagpuno ng spiritual energy ng mga halaman habang nililinis ang mga ito. Ang pamamaraang ito ay patuloy na naglilinis at nagpupuno ng spiritual energy, ngunit nangangailangan ng napakalaking dami ng energy upang maisagawa. Kaya, namangha ang Immortal Lord sa himalang kanilang nasaksihan. Kahit matapos kalugan ang mundo, nanatiling kalmado si Shenping na tila walang nangyari. Ayon sa Immortal Lord, tila lihim na pinansin sila ni Chen Pingan at ang 2 pills ay nagsilbing babala na mamamatay siya ng isang kaila-hilakbot na kamatayan kung hindi niya nakuha ang pahiwatig. Samantala, pinagpapawisan si Chen Pingan, nagtataka kung bakit may 2 pills dahil hindi binanggit sa manual ang anumang tungkol dito. Mausisa, nagtanong siya kung napansin nila ang anumang problema. Nalilito si Jen Langgo, yumuko at sinabi kay Chen Pingan na malaki ang nakuha niya. Nalilito si Chen Pingan, gustong malaman kung paano nakinabang si Zin Langgo at hiniling sa kanya na turuan siya. Pagkatapos ay nagdahilan siya na batay sa kanilang mga reaksyon, walang magiging problema sa pagsusuri ng alchemy sa loob ng ilang araw. Sa puntong ito, tinanong ni Grandpa Murang sina Jen Langsu at Jen Zia kung anong ginagawa nila doon. Sumagot si Jen Langgo na dumalaw siya at agad na inutusan sila ni Grandpa Mong na umalis. Nagngingit-ngit si Jen Zia, inakusahan si Jen Langsu na masyadong duwag. Gayunpaman, sumagot si Jen Langsu na masyadong nakakatakot si Chen Pingan at hindi kayang apihin ng kanilang imperyo ang anumang mountain sect, lalo na sa presensya ng 2 immortals. Galit na galit, tinanong niya kung bakit inaangkin ni Zin XO na may magandang relasyon kay Mir Angsu kung hindi naman ito lumalabas. Ipinaliwanag ni Jen Zhou na nakilala niya si Mir Angsu kasama ang ibang miyembro ng sect, ngunit hindi na niya ito nakita mula noon. Pagkatapos ay ipinaalam ni Jen Langgo sa kanyang kapatid na balak ng kanilang ama na maging malapit siya kay Mir Angsu upang mapanalunan ang mountain sect, ngunit tila wala ng pag-asa ngayon. Nagtanong si Jen Zhou sa kanyang kapatid kung plinano ba ito ng Emperor at nagsimula siyang mag-isip na baka sa kanya na lang ito. Nalilito, nagtaka si Jen Langgo kung sino ang salawahan na sumubok na kunin ang kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinaalam ni Lolo Mirang kay Chen Pingan na maayos ang pag-unlad ng sect at dumable ang bilang ng mga disciples mula nang buksan ang sect. Idinagdag niya na kapag itinatag ng 2 kapatid ang sangay ng sect, mas tataas pa ang bilang. Nagpahayag ng pagtataka si Chen Pingan kung gaano kalakas ang pag-unlad ni Grand Pamang sa sect.
Sumagot si Grand Pamang na masyadong magalang si Chen Pingan dahil ang buong sect ay itinayo sa pundasyong inilatag ni Chen Pingan at ang kanilang kasalukuyang mga tagumpay ay dahil din sa kanya. Nakaramdam ng awkward si Chen Pingan, iniisip na wala siyang ginawa maliban sa pumili ng pangalan. Gayunpaman, dahil naruroon siya, nagpasya siyang subukang mag-ipon ng ilang points. Naniniwala siya na sina Grand Pamang at ang iba pa ay makatuwiran at hindi mag-iisip ng kakaiba tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Chen Pingan sa lahat na kamakailan lang siya nakabuo ng isang teknik upang mapabuti ang ki at tinanong kung gusto nilang subukan ito. Mao Sisa, nagtanong si Nurong Su tungkol sa kanilang mga intensyon. Una, ipinaliwanag ni Chen Pingan na magtatanong siya at sasagutin lang nila ng simple na oo o hindi. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtatanong kung gusto nila siya. Masayang sinabi ni Mirang Su kay Chen Pingan na gusto niya nga siya. Nalilito, nagtaka si Chen Pingan kung paano siya magkakaroon ng emosyon. Si Mirang Su, sa kabilang banda, ay sinabi na nakaramdam siya ng ginhawa at nag-isip kung dahil ba iyon sa ki. Pagkatapos ay sumabay ang lahat, sinasabi kay Chen Pingan na mahal din nila siya. Nagdahilan si Chen Pingan na 10 points para sa bawat tao. Tinanong ni Lolo Murang si Chen Pingan kung maaari silang mag-usap pa ng kaunti. Gayunpaman, ipinaalam ni Chen Pingan sa lahat na ayon sa kanyang teorya, kahit sino ay maaaring gawin ito at wala siyang mawawala. Nang marinig ito, sinabi ng lahat kay Chen Pingan na gusto nila siya, na nagpataas sa kanyang pagkagulat sa paglabas ng mga points. Ipinaalam ng system kay Chen Pingan na mayroon siyang 1,000 natitirang points. Pagod, nakaramdam ng ginhawa si Chen Pingan na tapos na ang lahat at halos hindi na niya mabigkas ang salitang oo nang hindi ito nagiging kakaiba. Pagkatapos ay bamulong siya na sapat na ang mga points at tinanong ang system kung maaari niyang tabyusan ang pistol. Matatag na naniniwala si Chen Pingan na mas magiging kapaki-pakinabang ang pistol kaysa sa anumang lumang cultivation method. Sinabi ni Chen Pingan na bagaman nakapagpaputok na siya dati sa range, mas magaan ang pistol kaysa sa inaasahan. Pagkatapos ay inangkin niya na peke ang baril dahil selyado ang magazine. Gayunpaman, nagpasya si Chen Pingan na subukan muna ito, itinuro ang baril at hinayla ang trigger. Sa kanyang pagkagulat, lumabas ang isang sinag mula sa pistol. Nagulat, bamulong siya na mas malakas ito kaysa sa kanyang atake at hindi mukhang bala, lalo na dahil walang magazine ang baril. Matapos ituro ang baril sa isang kawan ng mga ibon na mabilis na lumipad, ngumiti si Chen Pingan at nag-isip na ito ay isang baril na may walang katapusang bala. Bigla, lumapit ang isang estranghero at nagtanong kung sino ang naroon. Sa kabila ng pagtatangka ni Chen Pingan na itago ang kanyang presensya, natagpuan siya ng estranghero. Nalilito, tinanong ni Chen Pingan kung sino ang estranghero ngunit sumagot ang misteryosong figure na hindi yun mahalaga at guguluhin niya siya. Nagpatuloy ang estranghero na ipaalam kay Chen Pingan na si Mirang Su ay ang goddess ng P-sect at ang kanyang kagandahan ay umaakit ng hindi mabilang na mga imperial prince sa kanya. Bigo, kinutya ng estranghero si Chen Pingan sa paniniwalang ang isang simpleng 5th level na End Soul ay maaaring sumunod kay Mirang Su. Iniisip na natuklasan ni Chen Pingan ang kanyang kahinaan, ipinagpalagay ni Chen Pingan na ang estranghero ay isang sycophant, na tumutukoy sa parehong Mirang Su batay sa kanyang paglalarawan. Pagkatapos, naglabas ng ki ang estranghero at bamulong na magbibigay siya ng hustisya sa araw na iyon. Inilabas niya kay Chen Pingan ang kanyang cultivation na pinangalagaan ng mga resources ng buong bansa. Habang naghahanda ang estranghero na umatake, binaril siya ni Chen Pingan gamit ang baril na nagdulot ng kanyang pagluhod at pagpapahayag ng pagkagulat. Bamulong si Chen Pingan na hindi mahalaga kung anong uri ng nakatagong sandata ang mayroon siya at tinanong ang estranghero kung karaniwan ba siyang matapang. Bilang tugon, sumagot ang estranghero na hindi niya akalain na matatalo siya ni Chen Pingan. Muling itinuro ni Chen Pingan ang baril sa kanya na nagpatakot sa estranghero at sinabi sa kanya na tumakbo. Napagtanto na hindi ligtas ang lugar, nagpasya si Chen Pingan na mas mainam na umuwi ng maaga. Pagdating niya, sinabi ni Jiang Yukon kay Chen Pingan na maaga
Siyang nakabalik sa araw na iyon. Namula si Chen Pinggan, naghihinala na sinasadya ni Jiang Yukon ang pagsasalita sa ganoong paraan, dahil sa kanyang figure, at nag-alala siya na baka may magkaroon ng negatibong pag-iisip ang isang tao. Pagkatapos ay nilambing ni Jiang Yukon si Chen Pinggan, nagtatanong kung nabighani siya sa kanya at nagmumungkahi na boring lang ang panunood bago niya siya inanyayahan na umupo sa tabi niya. Binalaan ni Chen Pinggan si Jiang Yukon na maging maingat sa kanyang paligid dahil naruroon pa rin si Zollinger. Lumingon si Jiang Yukon kay Zollinger na sumagot na wala siyang nakikita o naririnig. Nalilito kung paano napilit ni Jiang Yukon si Zollinger na sumama sa kanya. Ibinigay ni Chen Pinggan ang baril kay Jiang Yukon, sinasabi sa kanya na ito ay isang nakatagong sandata. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.